Hi guys! Hi! So for today's video, kasama natin ang isa sa mga Iranian. Iranian na lumaki sa Pilipinas at nakakatawa kasi kasama natin siya ngayon. At every time nakasama ko siya is talaga yung mga Filipino nagugulat na marunong siya magtagalog. So let's all welcome Mr. Ray and Javi. So, Medyo nakakatagalog ako. wow! Kaya ko naman. Kaya mo naman magtagalog? Kaya ko. So, nakakaintindi ka naman ng Tagalog? Kaintindi, oo, pero salita medyo hirap. Pero joke lang, marunong ako magtagalog. Nakakatawa naman. Okay, so sige. So bilang nandun tayo sa parang travel agency na field, pag-uusapan natin kung paano ka ba nakapunta dito sa United Arab Emirates. Okay. Okay lang ba? Okay. Bago lang. Ilang taon ka na ba dito sa UAE? More than 1 year na. So bago lang talaga. Bagong-bago. Wow. Fresh na fresh. So parang hindi ko alam yung story niya. Ay! Ano pag-usapan na natin yan habang nag-iinom ng nakaraan? Pero syempre, din sa mga ibang tao na syempre naku-curious sila, paano ba nakapunta dito? May mga questions pa sa immigrations, gano'n. Pero bago ang lahat, nag-travel ka na rin sa iba't ibang bansa nung nasa Pilipinas ka. Before, nung medyo may may pera. Ayun, nakapag-travel naman ako, pero mga along katabi lang ng Philippines. So pag-uusapan din natin yan yung before may pera pa siya at kung ano ba yung nangyari sa kanya dito sa United Arab Emirates. So syempre may pagka-personal and halong, alam mo, papunta dito sa United Arab Emirates. Yung mga kwentong OFW. Alam mo, G ako sa mga ganyan. Yeah. Ano ba muna yung work mo sa Philippines bago ka mapunta dito? Marami akong trabaho sa Pilipinas. Actor, dancer, magician. Nagmamagician ka? Oh my God. Kaya pala minsan nag-ghost ka. Marami ako naging work. Pero ang naging base work ko talaga, like since high school ako, is meron akong group. So sa entertainment ako. Sa entertainment industry. And ayun, to cut the story short, we started in Walang Tulugan. Nawala si Kuya Germs. Napunta kami sa Channel 2. Naging freelance kami. Nagumagang kay ganda kami. Basically, may boy band ako sa Philippines. Meron kaming mga gigs outside. So yun yung nagiging monetary means ko. And then pandemic hit. Nagkaroon tayo ng pandemic. Alam niyo naman medyo mahirap ang entertainment sa Philippines nung time na yun. Hindi lang naman entertainment. I mean, everyone, I think, nahirapan na wala ng work. So ano nangyari May mga umusbong. Pero karamihan ng normal nun before is talagang bumagsak. So anyway, yun. Nung time na yun, kakagraduate ko lang. Nung nag-lockdown, 1 week na lang, may pasok ako. Hindi ako nakagraduate ng CCP. So, ayun, after several months, pumasok sa San Mateo Rizal kasi pala ako, by the way. Shout out sa mga Rizaleños. Ayun, meron malapit na call center company sa San Mateo. So, nagtry ako. Fortunately, nakapasok, nakapambola ng HR. Wow! Pumasa naman ako sa mga screening nila. So, ayun, for several months, yun yung naging work ko. Yun yung naging... talaga naging call center agent ka pala. So, talagang, And then sabi mo, after call center, pandemic to. Bumalik kayo sa Papinoy. I mean, so, yeah. nag-ano kayo. Okay. So, yun, from, hi, this is Ram from Bell. Wow! So, from that, nagkaroon kami ng opportunity sa Papinoy, which is sa TV5. So, nabuo kami. Yung mga iba kong ka-bandmates are doing their own things. Alam ko meron silang businesses. Yun, so nagbuo uli kami and then we joined Pop Pinoy and for almost 6 months nakalock-in din kami and we taped that nang nakalock-in sa hotel. Nang hindi lumalabas. Kasi sobrang higpit sa Pilipinas compared dito sa UAE. Kasi dito sa UAE pala guys, UAE, medyo mabilis sila nakabangon and medyo advanced din kasi yung mga yung ways nyo dito before. Dito. So sa Pilipinas talagang lock-in talaga. As in... OA din eh. Oo, hindi ka lalabas. Totoo naman. Hindi ka lalabas as naka-face shield, ka lalabas na nakaganon. Although, safety protocol. So, goods din naman na nagko-comply tayo doon. Ayun, so for 6 months yun yung ginawa namin. And after that, nung Pop Pinoy, nagkanya-kanya uli kami. Okay. So, bumalik sila sa business sila. And then ako, bumalik naman ako sa corporate ulit, pero as data analyst naman. Okay. Nung nag-iwalay kayo, paano kayo napunta dito sa UAE? So, yun. So, di ba nagkanya-kanya kayo? Ulit kami. Meron kaming friend na nag-post ng naghahanap sila ng parang talent sa bar na inopen dito sa Dera, Dubai. So, etong isang ka-member namin, nag-joke lang siya, nag-comment siya na, uy, pwede kami dyan, ganyan. And then, itong friend namin, sineryoso. So, nag-process natin
tinanong kami, goods ba kayo? Nagkaroon ng meetings, ng Oo, Zoom, ng talaga? ganyan. Oo. Tapos eto, ano sila ng mga parang offers. So yun, nag-decide kami na mag-try Dubai. ulit, mag-Dubai. Oh, so nabuo ulit kayo Nabuulit nun. kami. Oo. And ako gusto ko rin talaga yung opportunity talaga na makapag-ibang bansa talaga. So Oo. hindi rin ako nagdalawang isip. So sabi ko, okay, yes, go. And then yun dun sa latest company ko. And yung boss ko kasi doon is really good friend of mine and sobrang until now malaki yung utang na loob ko sa kanya. Mm-mm. Kasi talagang inintindi niya na siya rin yung nagsabi na I think this is the sign. It's a good opportunity. You should go. Parang ganun. Talaga. Ang bait naman ng ganun. Sobrang mabait si Sir Derek Lee. Sir Derek Liwanag, thank you po. Thank you sa lahat. And until now, nasa prayers po pa rin kita. Mashallah. Yeah. At an artist, di ba papunta na kayo dito, inayos na lahat ng mga documents nyo. So madali lang sa inyo sa immigration pumasok dito sa United Arab Emirates. Oo, kasi kung nagsungit sila, Ay, joke lang. may mga questions din sa inyo sa immigration. May questions, pero medyo madali yung sa amin kasi nga group kami. Oo. So, ang ano namin is meron kaming show dito sa, pwede ba sabihin yung mga tapat-taan? I mean, pwede ba maging honest? Oo, pwede. Okay. Mas okay honest para naman sinasabi na nagloloko tayo. Ay! Hindi kasi baka may makapanood na baka mapanood ng immigration na ano. Sabi, Hindi, okay lang shit, yun. That's pinalagpas namin to. Ayun yung ano niya, minsan kasi Well, talaga. kasalanan nyo yan. Minsan kasi talaga parang people will go as a tourist, as a literally tourist, and then they will see an opportunity. As long as they're going to do it legally, like next time, wow, easy ka. Yeah. So okay na yun, nagiging legal na yung pagiging Okay. OFW mo. Okay, so, anyway, Okay. so ang nangyari is talagang tourist visa lang talaga kami nagpapunta dito. Okay. And then ang ano namin is meron kaming show dito. May invitation din kami from hotel kasi ano yung kung nasan yung bar. So, invitation ba yun? Ano ba tawag doon? Yung parang invite letter or something? Oo, parang Basta ganun. ganyan. Invitation letter nga kasi Oo. parang sila nag-sponsor, sila Sila lahat. sponsor, Oo. doon kami magstay, doon Oo. kami magpa-perform. So, yun, may mga legal documents din naman kami and supporting documents na dala. Since sabay-sabay kaming nasa pila ng immigration, yung isang officer, sinabi niya, magkakasama sila. So, parang naging aswan na lang yung interview namin. Ganun. So, ganun naging madali siya. Hindi din kami tumagal masyado sa immigration. Although, nagkaroon na kami ng tagal sa SEBPAC kasi nga, tinanggal nila kami, parang nag-over, ata sila. Ay, parang puno. Oo. Hindi talaga ako sa palaban. Hindi ko talagang, papalampas kasi may show kayo eh. Oo, tapos hindi kami pwedeng Madelay. madelay talaga. Tapos sabi namin, hindi pwede talagang inupuan ko dun sa ano. Tapos, yun, hanggang sa, dun kami pinaka nagtagal talaga. Dun kami, yung akala namin, hindi kami aabot sa flight, ganyan. Tapos, ayun, sa immigration, sobrang smooth lang. Kasi nga, yun nga, meron kaming supporting docs and magkakasama kaming 5 and parang naging isa na lang yung interview namin. So, parang sinasabi mo na inupuan mo. So, palaban pala ang rem. Ay! So, ganun ka pala palaban. So, Hindi, inupuan ko lang, tapos tumambay lang. oo, pero parang ano ka nun eh. Siyempre, binabantayan mo talaga. Oo, pero, kasi alam ko talagang, kasi nag-ano na sila, nabibigyan nila kami ng hotel to stay. pero hindi kayo na. Hindi talaga kami pumaya. Sa iba na lang, wag sa amin. Parang ganun, Oo, no? parang ganun. And then, during that time na nakapunta na kayo dito, madali ba ang Dubai para sa'yo? For me, ang unang naging challenge is yung weather. Kasi September kami dumating dito. Parang patapos mainit. pa lang. Parang patapos pa lang yung summer. So, paglabas namin ng airport, ang init. Syempre yung tayong mga millennials, zillennials. Mashallah. Ako parang hindi na ako millennial. Ay! Hindi, millennial yan. Millennial pa ba? Go. Tapos, yung mga damitan pa natin kasi di ba mga mga jacket, jacket. ganyan. So, from Philippines, jacket kami. Tapos, paglabas namin ng airport, paglabas ng airport, dumating yung friend namin, si Aki. Hubaran kami ng damit talaga. Ang dami talaga, mainit talaga. Ang init. Alam niyo yung feeling ng, yung aircon sa Pilipinas Na kapag pinatay. ka nasa likod. Hindi, Ay, yung sa likod ng aircon, yung, alam mo yung yung buga mainit na talaga singaw. niya. Oo. Yun, ganun ang feeling ng hangin for me. Kasi ganun nga, talaga yun. nagbago Pero ngayon sanay na hindi na, parang, so yun. Nagtaglamig na, so naging okay na. Ganun yung na-experience mo nung nandito ka sa yun yung Dubai. unang challenge, yung weather talaga. May pangalawang challenge ba? In terms of work, so, In terms of work, naman? nag-enjoy ka naman ng mga una-una Nag-enjoy dito. kami, actually. Parang ganun din kasi yun din naman yung work namin sa Pinas Ano yung mga mahirap na pinagdaanan mo sa United Arab Emirates?
Uy, doon na ba? Kasi Doon na ba tayo as sa latest? Kasi as an OFW, syempre, akala ng mga nasa Pilipinas na everything is okay, lalo na kayo artist na pupunta dito, ganyan. Pero syempre, pagdating mo dito, I can say na pantay-pantay tayo. Oo. In terms of work, salary, depende naman Yes, sa tao. oo. Pero ano yung mga pinagdaanan mong mahirap dito sa UAE? Honestly, wala, nung time na magkakasama kami, wala akong naranasang hirap. Hindi Puro sarap. Ay! Hindi, kasi syempre parang, I think kasi ang isa sa main factor talaga ng paghihirap sa ibang bansa is yung pangungulila. 'Di ba? Na parang wala kang family, parang you're So you're alone. longing for someone. Longing for parang someone. Kasi nung dumating kami dito, 12 years na kami magkakasama eh. So, alam mo yun, parang hindi napunan yon yung parang magiging mangungulila mo. Kasi may kasama kami, family nila dito. So, yun, hindi ako nahirapan naman na magkakasama kami. So, may iniwan ka bang jowa sa Pinas? Ay! Kasi that's the time na pwede kang mangulila because you love someone and then you left in the Philippines. Look at the camel. May camel, look. Oh! Di ba may mga camels? Ayun guys. May mga wild may mga camels. wild camels po doon. Wala ka namang iniwang jowa sa Pilipinas na pumunta ka dito. Tinapos ko na bago po. Oh! Tinapos talaga kasi. Paano mo sinabi? Mangingibang bansa ako. Hindi, Kaya, stop the car. Joke lang. Before pa ako lumipad ng Dubai, medyo natapos na yung latest na relationship ko. By the way, single ako from simula noon hanggang ngayon. No. Wow. So, ayun. Nangungulila ako kala mama, sa family ko. Nami-miss mo talaga. Nami-miss ko sobra. Kasi lumaki ako sa parents talaga eh. Alam mo yung hindi ako nag-move out sa Philippines. But do you always call your mom and dad? Video call. Pero sa ngayon, the past few months kasi medyo may pinagdaanan ako. So, nag-ano kasi ako pag ganun. Medyo So, pag may pinagdadaanan ka, sinasarili mo lang? Sinasarili ko. Tapos, medyo nagpapalayo ako ng mga tao. Or parang, ayoko muna ng interaction. Kasi alam ko lahat naman tayo may pinagdadaanan. So, ayoko na makadagdag pa. Pero, syempre, kailangan mo talaga may pagsabihan. Pero, I can say na mahirap sabihin yun sa family. Kasi, mas kaya mo nga event out yun sa tao hindi mo kakilala eh. Actually, Kesa dun sa parents mo na parang, okay, iisipin ka pa. Or what, no? And yun din, yan yung isa sa pinaka-reason din talaga. Ayoko rin kasi sa talagang, kasi si mama sobrang sobrang maalalahanin, talagang pagtatanggol ka din niya. Oo, ganun siya. So, ayoko parang ma-stress din sila. Parang ganun. So, hanggat kaya kong sarilinin, kahit sa mga tao dito, parang ganun. Pero di ba sabi mo, may grupo ka or what, hindi mo na-vent out sa kanila kung ano yung problema mo din. Sila yung problem. Okay. So, anong nangyari pala? Nabuwag kayo ulit? Yeah, and I think it's for good. Yeah, things happen for a reason. Hindi ko na i-details ko. Ikaw, pero ganyan talaga yung life. So, ano yung mga pinakamahirap na pinagdaanan mo dito? Let's go for financial. Financially, sobrang, okay. Alam nyo kasi masinop akong tao talaga. So, in terms of money, talagang nagtatabi ako. Medyo yung pagtatabi ko, ini-scatter ko rin siya. So, meron akong pera sa Pilipinas, meron din akong pera dito. Pero kasi, yung last employer namin, which is Yun na yun. Basta, hindi kami napasahuran ng last 2 months. So from there, ang ginagastos ko, pero free accommodation naman kami doon. So, pero umalis na kasi ako sa accommodation since starting January. Mahal ang bahay dito. Ang accommodation dito sobra. For like a really small space siguro, parang i-convert mo siya sa sa peso. 20,000. 20,000. Monthly. Which is, partition ang tawag doon. Like yung rooms na mga pinagpa-party lang. Hati-hati. Ako kasi medyo maano ako sa privacy ko. Gusto ko talaga nang mag-isa talaga ako. So, ayoko nang may kasama. So, medyo, alam mo yun, nabibigatan ako sa ano ko. Buti may ipon ako sa bangko ko dito for 5 months. Wala akong source of income. Seryoso? Hindi ba try binenta yung sarili mo? Joke lang. Ano lang tayo? Chill lang tayo. Iiyak lang tayo. Pero paano mo sinurvive yun na parang 5 months? Talaga? Hindi naman naubos yung pera mo. Hindi kasi tinitipid ko rin siya and nakakaawa kasi yun. Hindi, normal yan na talagang kahit ako nga dati. Tinitipid ko yung pagkain, like yung mga 10 dirhams na 4 na canned goods. Yun yung kinakain ko. Tapos yung isang canned good na ganyan lang, yung pahaba. Minsan kinakalahati ko lang yun sa isang kainan. Ganun. Tapos ihalo ko na sa kanin, tapos bumibili ako ng tig 2 dirhams na halo ko na. Ganun.
hindi mo So, naman na-try yung asin lang. hindi pa joke naman, lang. di ba? Hindi pa naman para ano, madami pa na mura na tigo 1 dirham din dyan na pwede mong bilhin at ano, Pero di ba? layo kasi sa lugar. So, tsaka isa rin sa nakaan sa akin pagtitipid, hindi ako lumalabas talaga ng bahay. Ano lang, may gym membership ako. So, yun lang talaga, nag-gym ako. Meron pa akong mga tirang yung supplements ko. So, meron yun naman yung nagagamit ko. Sa food lang talaga and hindi ako lumalabas, hindi ako gumagala para wala akong gastos. So, naawa ka ba sa sarili mo that time? Kasi may time na That gano'n na time, eh. hindi ako naawa sa sarili ko. Kasi ano? parang survival eh. Pero ngayong nakahanap na ako nung work na sobrang thankful ako and maganda naman yung naging first legit job ko talaga. Corporate job here in Dubai. Sobrang thankful ako and alam mo yun, looking back dun sa, although 1 month pa lang naman, pero looking back dun sa parang ways ng survival ko, dun ako naawa ngayon. Oo, na parang Gusto ko mag-sorry sa dati kong sarili na parang dapat, if alam ko lang na ganun yung mangyari, yung mga ganun. pero things happen for a reason. Kaya ka nga nandiyan ngayon dahil nangyari yun na parang nagpursige ka na maghanap ng trabaho, nagpursige ka na gusto ko ganito. Parang doon kasi sa time na mahirap ka, doon nabubuo yung mga pangarap. Diba? Kasi pag nandun ka sa stable sometimes or okay ka na, parang okay, kampante na ako dito na lang ako. Pag nasa comfort zone ka, and yun nga, medyo comfort zone din kasi ako yun noong time na yun eh. Diba sabi ko hindi ako nahihirapan, marami nagsusupport sa amin, financially, marami nagsusupport sa amin like even yung groceries, ganyan. So, and yung accommodation, wala akong binabayaran. So, yung pera ko talaga sa akin lang. So, nakapag-ipon ako talaga. Nakapag-ipon ako. Tapos, yun, syempre, nagsusupport din kasi ako sa family. Nagpapadala so, within nung 5 months na yun, tuloy-tuloy siya. So, hindi alam ng parents mo na nawalan ka ng trabaho pero nagpapadala ka pa rin sa kanila, ganun? Alam nila, pero hindi ko kasi pinapag-usapan. Si ate ko kasi, si ate Marjan, love you. Siya yung parang kausap ko sa mga bills, ganyan. So, siya kanya ko dinidirekta para hindi na maghindi si mama. Kasi alam ko maghihindi sila mama. And ina-explain ko naman sa ate ko ng maayos na parang hindi Marjan, alam din naman niya na may mga pera pa ako sa Pilipinas, na meron din akong pero na bakit mga ganun? tabi-tabi. Medyo, yan yung mga typical Filipino eh. I cannot naman, kasi pero bunso kasi ako. wow, Iranian siya pero Filipino, pero maka-family kasi talaga siya. Pero the thing is, yan yung mga normal na parang iisipin mo na ibang tao bago sarili. Which is, ang hirap din kasi no, parang kahit si Vice Ganda nga, di ba, sinasabi na parang palakasin mo muna yung sarili mo, mag-ano ka muna, ikaw muna, pag okay ka na, that's the time that you can help others. Kasi pag tinumulong ka, hindi ka okay, tapos nabali yung pakpak mo, hindi ka makalipad, so, paano sila magiging okay? So, pare-pareho ka hindi magiging okay. Hindi mo na-realize yun. Kasi kaya ko pa naman. Yeah, yun lang naman. Pero kasi ako, alam ko naman sa sarili ko pag hindi ko pa kaya. Pero nung time na yun, kasi, for me, responsibility ko siya. Kasi iniwan ko sila eh. Parang yun yung isa sa way ko na... Pero imagine you're bunso, and you're the one who's doing that. How about kasi the other? Diba? May family sila na kailangan nun. So sila, mga kapatid ko kasi, and hindi naman nila iniwan din si mama. Naiintindihan ko naman, pero... As in, araw-araw din silang kung ano pinagagawa. Pero syempre, meron silang focus na family nila. So guys, nakita niyo yan. So kung mamahalin niyo si Rem. Kasi maka-family siya. So talagang lahat gagawin niya para sa family. Diba? So medyo grabe yung ganong part. Kasi ako, baliktad tayo. Talagang sinabi ko na, nung time na nawalan ako dito, ganyan, sinabi ko talaga na wala ako mapapadala, ganito, mahirap. Talagang sinabi ko, so sila iniintindi naman. Kasi parang pas na nag-okay na ako, that's the time na okay, kinuha ko sila, napadala ako. At least okay na ako, I can help na. Parang paano ka nga tutulong kung hindi ka pa okay. Pero nakakatawa sa'yo, naging okay yung lahat. And ngayon, sobrang thankful din ako sa mga nangyari. Although yung sinabi ko kanina, 'di ba, na hindi ako nahirapan ng first year ko dito. Kasi may family pa. Alam mo dun ko mas lalong hindi kasi talaga ako pala kausap. Kahit sobrang nami-miss ko sila, minsan sa isip ko lang naiisip, pero hindi ako gumagawa ng way ng parang makipag-usap. May time na nakikipag-usap ako, nakipag-video call ako, parang, "Hoy, kamusta?" ganyan. Kasi ayokong humaba minsan yung usapan na alam mo yun, kung saan umabot. na para matanong ka na doon sa which is hindi mo rin naman sasagutin. Oo, ganun. So, yung first 3 months ko as alone in Dubai. Yun, dun ko talagang, ang dami kong, it was a humbling experience for me na ang dami kong na-appreciate ng mga small things before na mga tinatake for granted ko while nandito ako sa UAE, alam mo yun, na talagang you need family, you need friends talaga. Kasi so, yan yung mga natutunan mo during the time of yung hirap. Ano yung pinaka natutunan
natutunan mo dun sa mga pinagdaanan mo? To appreciate things To ba? appreciate things, and it's never, kasi hindi talaga ako pala, ayokong manghingi ng help sa ibang tao. Talaga. Na it's okay to ask help for others, especially if you don't. So you're saying na you're not parang, okay. no man is an island. No man talaga. is an island talaga. Kasi ako, I thought, no man is an island except me. Yung, You're the island itself. oo, parang kala ko talaga kaya ko. Kasi shoutout sa aking friend pala, si 30 May, yung isa sa sikat na makeup artist dito sa Dubai. Ano kasi siya medyo mapilit siya. Makulit. Hindi kasi ako nung time na yun, hindi ako nag-open up sa iba, pero siya yung nangungulit na pumunta ka dito, tayo, tsaa lang daw. Tapos ang ending, mag-uusap kami buong gabi, ganun. Na ang ending, alam mo yun, parang siya yung naging mama ko dito na nagpais nung ng yung mga nararamdaman ko that time. na talagang sinusolo ko lahat, na alam mo minsan, alam naman niya yun, minsan hindi, parang may time na bigla akong hindi pupunta sa kanila. Kasi may time na araw-araw din ako pupunta sa kanila nung nag-gym, nung wala pa akong work. So, alam mo yun, before pala kasi kami mag-usap ulit ni 30, nag-away kasi kami. Bakit? Yung napag-usapan natin kagabi, parang basta may nagpag-away din sa akin. So may nagpag-away sa amin, tapos nung nag-usap kami na itong recent, Ay, ganun doon namin na sabi ko, yun. So nagkaroon kami ng closure, and from there parang mas tumatag yung namin na, alam mo sa pinaka selfless and loving person na kilala ko dito sa si 30. Kaya thank you so much. Thank you sa pag-alaga mo sa akin nung time na akala ko hindi ko kailangan ng friend. Ikaw yung nandiyan. Siyempre kailangan mo din talaga, kasi kailangan mo pagsasabihan. Sabi ko nga sa'yo, hindi mo siya ganun kakilala that time, kaya medyo okay din mag-vent out. Pero when it comes to work, paano mo nakita yung work mo? So meron akong ka-housemate, si Kuya Norman naman, shoutout din sa'yo. Ni-refer niya ako sa company So nila. parang ang daming tumutulong sa'yo along the way. Oo, na so hindi diba, in-expect, and it's outside force. Kasi talagang, alam nyo guys, ang hirap humanap ng work dito. For the past 3 months, akala ko kayang-kaya ko with my skills and experiences. Akala ko, sabi ko, kaya ko humanap. Hindi siguro, depende din sa mga experience ng tao. We cannot say mahirap, pero sometimes kasi you are from the kind of industry which is from entertainment, and then pupunta ka sa corporate world. Diba parang medyo mahirap yung transition mo. Pas panggabi ka pa, and then magiging pang umaga ka in the yung current job mo. Pero kasi magaling ako sa interviews talaga. So alam mo, iniisip ko na parang sa ganon. Or else nakakita ka ng interview pero mabababa yung mga sweldo. Ganon? Yes, ang dami. So it means parang madaming work na pwede, pero it's you who will choose kung kukunin mo ba, gagrab ba yung baba or ano. Isa pa pala sa mga advice ko, kasi minsan pag nasa down moment tayo, parang minsan i-accept mo na lang yung more than your worth, or more than yung alam mong... Doon ko dami kambing. Oh my God. Sorry, na-distract ko kayo. And then, more than yung worth, kahit gaano ka down, kahit gaano ka namamaliitan na sa sarili mo dahil sa mga nangyayari, never, wag mong kalimutan yung worth mo. Kasi ako, nung time na yun, sa sobrang frustration ko, inano ko na, yung parang, shit, tatanggapin ko na ba? Ganun. Pero dahil naghintay ako talaga, nagtiis ako, parang pinahaba ko pa yung PC ko. Alam mo, hindi isa pa pala sa hindi talaga ako nangutang. Never ako nangutang. So nito lang. So first time ko nangutang hindi ko alam kung paano sasabihin. Alam mo, ang dami kong sa chat ko, sorry po, ganyan, hindi ko lang po talaga alam kung ano nang mangyayari sa akin. Nagigets ka. So ganun. Kasi, so it means umabot ka talaga sa ganung punto na kailangan talaga. Na unti-unti naman ako nakakabangon na ngayon. Na kung alam mo yun, kung hindi ko ginawa yung pag-utang, kung hindi ako nagtiis ng konti pa, tinanggap ko yung mga mas mababa. Less o mas mababa. Baka nagsisi ka. Yun yung baka nagsisi ako na hindi ko nakita kung anong meron akong yung saka parang in the future, maghihirap ka lang ulit na parang paano ko alis dito, parang you're just saving your ass para sa visa. Yung mga ganung bagay, no? Kaya kinukuha lang nila yung ganung trabaho. Tapos, at the end of the day, magkakaroon ng problema, mahihirapan sila. So, always think for yung long term. Yeah, long term talaga dapat. I think, lahat naman tayo, dyan talagang long term, long term vision for yourself and for saka, kung ano yung... at least hindi mo nakalimutan yung work mo mismo na parang, eto, ganito. So, si Kuya Norman, na shoutout sa kanya, paano mo naman nakilala si Norman along the way na kasi ako lagi akong gabi gising. Si Kuya Norman, minsan, madalas, gabi din yan gising. Umuwi ng gabi, ganyan. Tapos, yung asawa niya, si ate. So, kabahay mo siya? Kabahay ko. So, si ate, nakausap ko ng, yun nga, inaano niya ako ng work niya kasi sa sales siya. Tapos, tinanong niya ako, ano bang mga
mga ano mo, ganyan-ganyan. So ako nagsabi ako, sabi niya, alam mo, pwede ka dun sa ano ng asawa ko. Oo. So, pero si Kuya Norman, ang kwento pala nung kay Kuya Norman, ito pala ang kulit. So, siya yung pinakauna ko nakilala sa bahay kasi sabay kaming lumipat ng bahay. Tapos, si Kuya Norman, nung time na naglilipat lang ako ng paunti-unti ng gamit dun sa bahay ko, sa kwarto pala, nagkasabay kami sa elevator, tapos ang dami niyang mga bags ng tinatransfer. Tapos ako parang medyo sabi ko, hala, kawawa naman si Kuya. Tinulungan ko. Kuya. Ganyan. So, 5th floor din siya. So, sabi ko, ay, magka-floor din pala kami. Di wala nakabahay mo siya mismo? Hindi ko alam. Tapos, nandun na ako, binuksan ko na yung pintuan namin. Nandun din yung gamit. Sabi ko, uy, dito rin po pala kayo. So, yun. Parang medyo nagkaroon na kami ng connection from there. Masyaallah, parang parang yung napapanood ko yung mga short film na gano'n. Yung parang, yung parang, hindi naman sobrang laki ng tinulong ko. Parang, pero na-appreciate niya. Tapos hindi ko malalaman na siya pala yung tutulong naman sa akin ng malaki. Na gano'n. Diba? Na parang talagang bilog ang mundo ba? Yung parang, kaya do good talaga to others. Kahit gaano kaliit. You have to parang give back or parang to help others kasi you don't know. Actually, hanggang ngayon nga parang may mga plans pa ako gusto kong bumawi kay Kuya Norman. I mean, kahit malibre ko man lang siya kahit isang araw, ganyan. Tapos, pero you're still nag-a-adjust ka pa rin kasi sa syempre first world mo pala nakaraan. Oo, bumabangon pa lang ako. Hindi pa ganun ka hindi ka pa ganun ka stable. Pero pag naging okay ka na, madali na yun, di ba? So, ayun, yun nga. So, yun yung kwento. Tapos yun, kinausap ako ni ate, yung asawa ni Kuya Norman, na parang, eto sa work niya, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, isend mo yung CV mo kay kuya mo. So, sinend ko. Tapos nung unang sinend ni kuya, bawal ang callback. Kasi nga, yung pala, nakalimutan ni yung boss ko naman ngayon, si Ate Beth, nakalimutan niyang i-check yung mga, nakita niya na yung sa akin, pero na-escape, natabunan. Escape kasi nagustuhan niya kasi merong akong experience sa data analyst, sa data analytics. So, buti si Kuya Norman, dumawag kay Ate Beth na parang, ay, kamusta naman, ganyan-ganyan. Alam mo, kuya, actually, hinahanap ko nga yung binigay mo, ganyan-ganyan. Tapos yun na, nung nag-interview ako ng last Thursday ng February. And then, nag-start ako first month. Monday. Dapat yung position na in-applyan mo doon? Project admin ng inano ko. Pero si Ate Beth, nilagay niya ako agad sa senior, yung nagtuturo sa akin ngayon kasi si Paul. Wait lang, ang jumpy ng story natin, okay lang ba? So, yung nagtuturo ng, yung parang mentor, yung senior talaga namin doon. 3 yung, team namin. So, si Paul yung head namin, and then may 2 siyang, which is ako, tsaka si AC. Nilagay niya ako agad doon. So, kami yung parang, sa wing work ko kasi ngayon, real estate. So, sa projects namin, kami yung parang may hawak nung lahat ng project. Parang ganun. So, if anyone needs, parang super help, or basta doon sa iba't ibang projects, parang kami yun nila, kaming 3 yun. So, nilagay ako agad ni Ate Beth doon. And si Ate Beth, isa rin sa sobrang, ewan ko, ang daming mababait na pumapasok sa buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung ano ba yung magandang ginawa ko, pero ang daming sobrang mababait na tao. Alam na hindi ko nakilala mo na hindi mo in-expect na parang someone na magtitiwala, someone na, alam mo yun, bagong kalala lang naman ako ni Ate Beth. Tapos, maganda agad yung binigay niyang position. Oo, na salary. And tawag doon, sa totoo lang, nahirapan ako kasi first real estate job ko at Dubai pa, hindi And yung mga tao din ang ganda rin kasi nung napasukan kong company. Sobrang Ate Beth nga, kaya nga Ate Beth ayaw niyang magpapamam. Yung culture sa office namin is really great. Walang politics, walang as in, sobrang, alam mo yung ganado ako pumasok araw-araw kasi gusto ko yung ginagawa ko. And yung natututunan ko sa trabaho within 1 month, madali kong natutunan kasi magaan yung mga tao and magaling magturo yung mga, especially si Paul, lagi kong kasabay pumasok, taga kapitbahay ko. Ay, talaga. Oo nga, taga-Riga lang, diba? lang. Hindi, si Kuya Norman yun. Si Paul is taga-Riga. So, siya yung parang siya yung lagi kong kaduo. So, nakakatawa naman pala yung story mo dito na syempre, yung mga nagpa-fluctuate, naging okay, naging hindi, naging okay. At sana dire-diretso yan na maging okay kayo sa work. Sana dire-diretso. And alam nyo, ito kami jumping again from work naman. Kami naman ni Kuya Well. 1 week pa lang kami magkasama. Yeah, parang yung birthday ko sinama siya ni Mark kasi nga kagrupo niya. And now here we are. Araw-araw kayo magkasama, parang holiday pa. Diyos ko, alam mo yung biglang kape. Tapos mag-start tayo 2 p.m. Matatapos tayo 2 a.m., 3 a.m. Yung kape na yun, Diyos ko. Tapos yun nga, again, sabi ko, hindi ko alam kung ano yung nagawa ko maganda. Bakit ang babait ng mga tao. Ay, masyala. Akala mo lang mabait. Si Kuya Well kasi, si Rowel,
nakikita ko yung ano niya sa mga tao and ma-helpful siya. And ako, ina-aspire ko, someday, I will be the same as Mashallah. Inshallah. Gusto ko rin talagang makahelp ng ibang tao na, alam mo Kasi, yun, parang gusto ko maging capable ako. yeah, saka tingnan mo naman yung ginawa mo small thing na pagtulong. Kaya nga ako sometimes, naawa din ako yung may mga naglilinis ng sasakyan. Pag minsan sabi ko, kung nalinisin, binibigyan ko sila. Yung parang kahit 5 dirhams or what, para lang maano lang din. Hindi naman to maintindihan siguro ng mga lokal, diba? Pero kasi bawal kasi yung mga naglilimos, bawal dito yun. Binibigyan pa rin ito kasi kapag ka nahuli ka, minsan may mga undercover na mga police na kunyari maglilimos, pag nagbigay ka, huli ka. Ay, may ganun ba? Oo, may ganun. So, eto, Diyos ko. Ngayon lang naman ulit ako nagbigay kasi may dumaan na Pero, still, we're blessed. At sana, sa susunod na interview. Kung ano na yung ano mo. Kung ano na, sino na yung mga i-help. At in love life. Matagal pa ata yun. Sa ngayon, sa self-love, kasi marami pa akong pagkukulang sa sarili ko na gusto kong punan yun para yun naman yung mabibigay ko dun sa love. So, sa mga taong gusto mag-UAE or mga mag-Dubai na walang idea dito, ano yung mga masasabi mo sa kanila na ano yung mga kailangan nila bago sila pumunta dito? Kailangan lakas ng loob. Lakas ng loob, tsaka hindi naman to sa dapat hindi ka talaga anga-anga. Oo, totoo. Parang, siguro may mga lutang na tao, kasi ako may lutang moments ako, pero pag nandito ka na, kailangan mo maging wais talaga, kailangan mo maging, paano ba? Hindi wais, and kailangan hindi ka anga-anga kasi iba yung mga may mga aspin. Kaya parang first time ko nakita mga aso dito nasa labas. And then, may mga pamamalakad dito na iba, pamamalakad natin. So parang sinasabi na dapat medyo palaban din sila ng kaunti. Oo, palaban, and dapat dapat alam mo yung rights and yung mga basta na dapat talaga. Kaya dapat hindi ka anga-anga kasi magagamit ka ganyan, katulad nung nangyari sa amin. So nagamit ka na. Ay! Katulad nung yung recent namin na hindi ko na ikikwento. Ganun. Pero maraming gumamit. Stuff. Oh my God! Maraming tao ang gumamit sa'yo. Ay! Ano ba? Maraming tao ang na perwisyo, including us, doon sa recent na. Yeah. So yun, siguro lang talaga, i-attract mo lang din talaga siguro yung yung gusto mong mapatunguhan, talagang mag-focus ka sa goal mo, and ayun, basta lang, tibay ng loob at maging wag anga. Ayun lang. Oo. So, ikaw ba? Ikaw? Hindi sa susunod na istorya. Ito naman kasi masyado magiging mahaba yung natin. Siyempre, upload natin to dire-diretso ng walang cut. Walang edit. Oh my God. No. Okay lang yan. So, try lang natin tanggalin yung mga na pasya. Para kung mapanood man ng pansino man to, maging inspiration sila sa'yo sa pinagdaanan mo sa life na walang madali. Kahit sa akin naman, mga pinagdaanan ko dito is mahirap. Naiyak ako. Ay! Oo, yung pinagdaanan niya. Diyos ko. Joke lang, basta madami din. Pero, that's life. Things happen for a reason. Kaya yan yung lagi ko sinasabi, that my motto in life, na anything happens, God is there. Just pray and trust the process. Trust mo lang yung nangyayari. Huwag kang masyadong panghinaan agad, or huwag kang masyadong maging pessimist. Huwag kang masyadong maging negative sa mga nangyayari. Kasi nga, tinan mo, ang daling patayin ng life Kumbaga, saksakin mo lang sarili mo, mamatay ka, tapos lahat ng problema. Parang gano'n. So parang habang buhay tayo, may pag-asa. Di ba? So, kung ano may mga pinagdadaanan, ay, look, daming camels. Camels everywhere. Ang cool. Parang ngayon ako nakita ng mga wild, so we're lucky na nakakita. So wild, so mga party goer to mga. Ganun na nga. So malapit na rin kami sa destination namin at susunod ng mga araw is mag-vlog din kami kung saan kami pupunta. Katulad nito ng pagiging tawag doon, ano ba yung word? Spontaneous. Yan, bigla lang din tong Ras Al Khaimah. Yeah. Ayun na, nag-drive lang tapos nag-vlog. Yes, and here you go, kaya napapanood niyo siya. So kung kayo may na-curious kayo kay Rem at gusto niyo po siya makadate, mag-download lang kayo ng ng application kung saan gano'n. Ano yan? Are you open pa ba, for example, someone will hire you to sing and dance? Are you going to do that? And then babayaran kayo part-time? Mid-mark siguro. Wow. So ayun pala yun. Ano yun, nag-ano din ba kayo yung mga ikakasal na yung bride? Ano yun yung bridal shower.
Ay! Siya! Iba yun eh. Gagano-ganon yun eh. Ay ba ba yan? Nakala ko. Ano lang, yung wholesome ba? Oh, saan ganun? Mga kaldag. Kala ko nag-ano na kayo. Okay. Ano, pero alam mo, to be honest, namimiss ko. Tinitingnan ko yung Mag-perform. videos ko na parang, shit, Beyonce boy version. Ay, iba din. Joke lang. Parang namimiss, pag hindi. nakikita ko yung videos, namimiss ko lang. You Na parang, know, oh my God, it ilang- was so fun. It was so fun. Yeah, and you really miss I really it. enjoyed it and wala naman ako naging regrets. Sobrang treasured ko pa rin yung mga moments na yun. Mm-mm. Regardless sa mga nangyari, ganyan. Saka ang tagal na naging part ng life mo yun na parang half Half of my life. Yeah, Exactly. you're doing that. Oo. 15 years old. Ganun na yung ginagawa ko. Kaya nga, so ngayon, talagang hindi agad-agad kahit sometimes may nangyaring problema. Still, Ay, wait lang. Naalala ko lang yung line dun sa kanta ni Iggy Azalea na yung No Money, No Family, 16 in the middle of Miami. Parang ganun yung nangyari sa akin. And na no money, no family. Tapos in the middle of Dubai na parang away from home. So, yung ganun, katulad nun guys, again, i-add ko lang dun sa advice. Minsan talagang panghihinaan ka ng loob kasi nga may pangungulila ka, may mga, yun, na panghihinaan ka ng loob. Wag, minsan ano yan, nasa utak natin, kailangan nating labanan as much as kaya natin. Kaya kailangan talaga natin ng someone na mapag-vent outan natin. Kaya nga, sabi ko, ba't 1 week pa lang tayo nagkakilala? Oo nga yung sinasabi ko sa kanya na parang kung nakilala niya kami at that time, siguro hindi niya ma-experience yung delata na gano'n na lagi niyang kinakain. Pero, yun nga, it made him strong and It taught me yeah, it taught me some a lot of lessons. Yeah. Yun yung na naging aral dun. Kasi kung hindi, at least may spice ang life of mo ngayon. May story kang share sa mga tao, di ba? Kung wala yun na di ako, mayaman kami. Ganon. Di ba parang, sometimes, yung mga ganyang kwento is parang sa mga taong gusto makaka-inspire sa life mo. Hindi natin alam pero someone will be inspired na, ay, cool na, naranasan mo yun ako ganito. So, that's the time that you're going to share the stories of everyone. Okay? And to help. Yeah. And, see,